Ipinadlak ng Quezon City Government ang gusali ng Rotary Club International. Pagmamay-ari raw kasi yan ng LGU at illegal din silang nag-ooperate. Si Ryan Reloban sa Politico Night. Ipinasara ng Quezon City Government ang gusali ng Rotary International District 3780 sa kanto ng Roses Avenue at Mother Ignacia sa Quezon City. Ayon kay Carlo Austria ng Quezon City Legal Department, sinarado nila ang gusali dahil sa kawalan ng mga kaukulang dokumento gaya ng building at mayor's permit mula sa lungsod. Anya September 10, 2025, unang isinilbi ang cease and desist order at sinundan ito noong September 19, 2025. Makikita rin na batay sa mga tarpaulin na inilagay ng Quezon City LGU ay ipinadlak rin ang 3 establishmento na umuupa sa gusali. Sa ngayon ay nilagyan na ng harang at kordon sa entrance ng gusali. Establishment nagko-conduct po ng illegal business activities without the requisite mayor's permit from the Quezon City government. Now, as part of its obligation under the law, pinasara po natin yung establishment. Now, gusto lang po namin clear this establishment is city government property po. Ngayon, occupied po siya ng private entity na ayaw pong bitawan and instead nagko-conduct pa nga po ng private commercial businesses over public property. Batay sa record ng Quezon City LGU, tumatakbo ang operasyon ng gusali sa loob ng 30 years na wala umanong permit. Hindi po sila ma-issuean ng business permit kasi hindi naman po sila yung unang kontrata po ng Quezon City Government. You have to understand po, yung Quezon City Government in 1995 enter sila into a lease agreement with the Rotary International District. Ito po, ibang entity na po ito. This is the Rotary Foundation po. For some reason or another, kiniklaim po nila, sila po yung kakontrata namin, which is hindi naman po talaga totoo. So, hindi ko po alam kung ano po yung pinagbabasihan po nila. Ayon naman kay Attorney Chera Milohol, abogado ng naturang Rotary, nakapaghain na ang kanilang kampo ng petition for mandabus with preliminary injunction sa Court of Appeals noong November 7, 2025. Kinontra naman ni Attorney Milohol ang mga sinabing petsa sa paghain ng CDO kung saan anya noong December 19, 2025 lamang silang sinilbihan ng Quezon City LGU ng CDO kaya naman muli silang dumulog sa CA para makapaghain ng Temporary Restraining Order o TRO. The CDO is not against the Rotary Foundation itself. No? Yung CDO na sinasabi nila, which was dated September 10, 2025 and served on September 12, 2025, was for the 3 alleged tenants ng building. Makikita nyo, hindi lang sa Rotary Foundation yung closure order. There were closure order for Lord Alejandro's, Mahilson, at saka Philippine Rotary Magazine. So yung CDO na yon was not for the Rotary International District 3780 Rotary Center Foundation, Inc. It was for the 3 other alleged occupants. No? So since then, wala nang negosyo, hindi na nag-conduct ng additional business. Yung CDO against the Rotary Foundation itself was served only on December 19. Git pa ni Attorney Milohol, itinayo ang nasabing gusali para raw sa public service at hindi para pagkakitaan. This is not here para kumita, hindi po ito na dito para pagkakakitaan ng Rotary Foundation. In fact, yung kauna-unahan pong city resolution na inisyo noong 1995 giving the 25-year lease sa Rotary Foundation, piso po ang upa, 1 peso a year. Because alam ng gobyerno ng Quezon City na ang kaakibat naman noon milyon-milyon no, na serbisyo publiko na binibigay ng Rotary Foundation. Sa ngayon ay pag-uusapan ng mga board of directors ng nasabing Rotary ang kanilang susunod na gagawing mga hakbang. Samantala, pinabulaanan naman at iginiit ng Quezon City LGU na walang katotohanan ang kumalat na impormasyon na may ikinulong ng mga individual sa gusali. Ryan Reloban, Abante!